Gandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Roland, ang tinatawag na The Preacher from the Philippines. Kasalukuyan po ako nandito ngayon sa Layton, Utah, USA. At meron po akong mensahe para sa lahat ng aking mga kababayan ng mga Pilipino sa buong mundo. Lalong-lalo na sa inyo po, Madam President Gloria Macapagal Arroyo. Alam po ba nyo ngayon, Ginong o Ginang Presidente, kayo mga senator, kayo mga congressman, kayo mga gobernador, alam po ba ninyo ngayon kung bakit nagkakaloko-loko ang bansang yan na Pilipinas? Dahil po pinabayaan natin, lumayo tayo sa Diyos. Ang sabi po rito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land." Ito po ang nangyari ngayon. Bakit nagkaloko-loko ang bansang yan? Kahirapan at kahirapan ang nangyayari. Puro kasamaan na, lokohan, dayaan. Wala nang nangyayaring mabuti. Unang-una po, yung ginawang rebulto dyan sa EDSA, yung rebulto ni Maria. Tinawag ninyong the Queen of Heaven, kalokohan, kabalbalan. Saan mababasa sa Biblia ang tungkol sa Queen of Heaven o Reyna ng Langit? Ito po ang dahilan kung bakit nagkaloko-loko ang bansang yan. Bahon sa utang. Mga politiko, mga politicians nagkakalaban-laban. Wala nang pagkakaunawaan, wala nang pagkakasundo. Madam Gloria Macapagal, tignan po niyo ako at pakinggan niyo ang mensaheng ito. Bumalik kayo sa Diyos. Kilala ninyo ang Diyos at tanggapin niyo si Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas at mapapabuti ang bansang yan. Napakalaking kasalanan po ang ginawa ng bansang yan. Nung nagpatayo kayo ng rebulto dyan sa EDSA, tinawag niyong Queen of Heaven, yan po ang kasalanang napakalaki. Kasalanang walang kapantay sa Diyos. Bakit? Sapagkat si Maria po ay hindi pwedeng maging Diyos. Tao lamang siyang katulad natin. Nilalang siya ng Diyos. At siya mismo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Hindi siya pwedeng mamagitan sa Diyos sapagkat siya lamang ang tanging Diyos. Si Jesucristo, wala nang iba. Kayo mga paring Katoliko, kayo mga obispo, kayo mga kardinal, at ang papa ninyo, kayo ang mananagot sa Diyos pagdating ng araw. Puro kalokohan, kabalbalan ang ginawa nyo sa mga tao. Nag-imbento kayo ng mga katuruan na wala sa Biblia. Unang-unang inimbento nyo itong purgatorio. Tumingin kayo sa akin. Lahat kayo mga paring Katoliko, mga madre, mga obispo, mga kardinal, tumingin kayo sa akin. Saan sa Biblia mababasa ang salitang purgatorio? Kalokohan! Niloko nyo ang mga tao. Tinanikan lang nyo sila. Binrainuwas nyo sila para magamit ninyo sa inyong sariling kapakanan. Ano bang ibig sabihin ng purgatorio? Pansamantalang lugar para malinisan ang kasalanan ng mga taong makasalanan. At pagkatapos pansamantalang papupunta roon at kapag luminis na isa ka pupunta sa langit. Kalokohan yan! Kabalbalan, kaibangan, blasphemy. Nung bago mamatay ang Panginoon sa krus, ano sinabi niya? It is finished, naganap na, tinapos na niya ang ating kaligtasan, binayaran niya ang ating mga kaligtasan. At ngayon, kayo mga paring Katoliko, kayo mga madre, kayo mga obispo, kayo mga kardinal, tig na 20 impyerno, walang pa na paglagyan sa inyo. Sobrang kasama ninyo, sobra ang kasalanan ginawa niyo sa mga tao at sa Diyos. Kabalbalan ang ginawa ninyo. Ang mga tao tinanikalan ninyo, binrainwash ninyo, ginawa nyong alipin para sa inyong pansamantalang o pansariling kapakanan. Bilang na ang araw ninyo. Kayong lahat, kayo mga Katolikong matitigas ang ulo, mayayabang, ayaw nyong kilalanin ng Diyos. Ang klaseng kabalbalang kalakuhan ng mga pinaggagawa ninyo. Bakit? Maliligtas ka ba ni Mary? Maliligtas ka ba ng mga tributong tinatawag ninyo? Klaseng kalokohan yan. Iisa lamang ang Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Madam
Gloria Macapagal Arroyo, kailangan po niyong magsisi. Kailangan niyong magbalik loob sa Diyos. Kailangan niyong tanggapin ang mga kasalanan pinagagawa niyo sa Diyos at saka sa mga tao at magsisi kayo. Manambalik kayo sa Diyos. Mananagot po kayo. Ginang presidente sa mga kalokohang kabalbalang nangyayari dyan sa bansang yan. Kayo ang leader, nalagay kayo ng Diyos sa opisina niyan para ilid po niyo ang mga Pilipino, ang mga taong ito sa kabutihan patungo sa Diyos. Pero anong ginagawa ninyo? Pagpapakayaman lang at ang ginagawa ninyo, pagsasamantala sa inyong pwesto. Meron pang panahon, Ginang Macapagal Arroyo, tumingin po kayo sa akin at gawin nyo ito. Pagpapakumbaba, yan ang kailangan natin. Pagpapakumbaba sa Diyos, paglapit sa Diyos, at pagtanggap kay Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Hindi kayo makakatakas sa galit at puot ng Diyos kung di nyo gagawin ito. Mahal na mahal ng Diyos ang bansang Pilipinas. Pero bakit napakaraming nagugutom? Bakit kalawat ka na ng nakawan? Kalawat ka na ng krimen? Kalawat ka na ng gumagawa ng kasalanan? Mali po ang pamamalakad ninyo. Kailangan niyong bumalik sa Diyos. Kailangan niyong magpakumbaba. Lahat kayong mga congressman, lahat kayong mga senator, kailangan niyong magpakumbaba sa Diyos at kilalanin niyo si Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Hindi puro pera, puro kwarta ang nasa tuktok ninyo. Kung paano kayo magpakayaman, kayo mga mayor, kayo mga gobernador, wala kayong iniisip kundi ang pera, 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 pera. Kung paano kayo yumaman, hindi nyo iniisip ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Kayo po, Ginang Presidente, gano'n na ba kayo kaya sa bangko? Tigilan nyo na yan. Panahon naman ngayon para paglingkuran nyo ang mga tao at paglingkuran nyo ang Diyos. Ito lang po ang nararapat. Pagpapakumbaba, pagbabalik loob sa Diyos. Iisa lamang ang Diyos, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, at meron siyang pangalan. Ang pangalan niya, si Jesucristo, ang anak ng buhay na Diyos. Walang iba, siya lamang si Jesucristo, ang tagapagligtas. Kaya lahat kayong mga senator, congressman, kung di kayo magbabago, bilang na ang araw nyo. Lahat kayo mga mayor, kayo mga gobernador, kung di kayo magbabago at kilalanin nyo si Jesucristo bilang Diyos, bilang na rin ang araw nyo. Kayo po, Ginang Presidente, hanggat may panahon, hanggat may oras, panahon na ngayon, bumalik kayo sa Diyos. Ibalik nyo ang bansang yan sa Diyos bago maging huli ang lahat. Itong kalokohan, kabalbalan ng ginawa ng mga Katoliko, ng mga parang ito, paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan sa mga rebulto, paggawa ng rebulto ni Maria sa EDSA, tinawag na Reyna ng Langit. Isa po itong kalokohan, isang kabalbalan, isang kahibangan. Pumunta kayo at lumapit kayo sa tunay na buhay na Diyos. Hindi siya gawang tao, hindi siya gawa sa pilak tanso, sa bato, sa kahoy. Siya ay Espiritu at siya ang Diyos na lumalang ng langit at saka ng lupa. Nangangako ang Diyos kung magbabalik loob tayo sa Kanya, patatawaran tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Pero kung magmamayabang kayo, magmamayabang ka, Ginang Presidente, at hindi mo gagawin ito sa salita ng Diyos na pinapagawa sa iyo, mapupulid ang bansang yan sa kasamaan. Catastrophe after catastrophe, chaos after chaos, calamities after calamities, destruction after destruction ang mangyayari sa bansang yan. Diyan ay dahil sa inyo. Kaya gumising kayo, buksan nyo ang inyong mga mata. Panahon na ngayon upang lumapit kayo at kilalanin ninyo ang Diyos na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Diyos, wala nang iba. Yung mga cardinal na yan, yung mga obispong yan, yung mga bishop na yan, yung mga paring yan, mga alagad ni Satanas. Hindi kayo mga alagad ng Diyos. Kayo mga paring Katoliko, bilang ng araw nyo, masusunod kayo sa impyerno dahil sa mga panluloko nyo sa mga tao. Kayo mga obispo, kayo mga kardinal, masusunod kayo sa impyerno. Hindi kayo makakatakas sa galit at puot ng Diyos. Alam nyo ang kasamang pinagagawa ninyo, kung paano nyo niloko ang mga tao, binirayos nyo ang mga tao. May panahon pa magsisi kayo.
magsisi, magsisi, at magsisi!